Hello guys. Welcome back for today's video po. I-share ko po sa inyo yung personal review ko dito kay Union Bank Card, which is isa sa pinaka-paborito ko pong bank or digital bank dito sa Philippines na mayroon ako, and also sharing with you yung latest updates nila dun sa mga additional billers na wala dati dito kay Union Play Everyday Card. Yung tinutukoy ko po ritong card o yung bank card ni Union Bank is yung Play Everyday debit card nila. Ito po yung itsura nun. Na-vlog ko na po ito dati, so I guess a year ago. So from today, halos almost or more than 2 years ko na po siyang ginagamit. So malaki po tiwala ko rito kay Union Play Everyday debit card. Bakit po itong si Union Play Everyday card po yung pinagkakatiwalaan ko? Unang-una po during that time ng panahon ng pandemic, so umusbong po yung mga digital creator, yung mga vlogger, tapos siyempre itong si YouTube, so record nila na magkaroon ka ng bank account para ma-receive niyo po yung mga salary niyo, maliit man yan o malaki, dapat meron ko required po na magkaroon kayo ng bank account. So nagkaroon po ako ng challenges during that time. Ang hirap po mag-apply ng mga bank card or debit card kasi una may mga maintaining balance, so kailangan niyo po mag-deposit. And then hindi po normal yung mga requirements na hinahanap, napakarami, like para kayong nag-a-apply ng trabaho or nag-open kayo ng business account sa bangko. So maliban sa financial na requirement nila is isang katutak na requirement. So nagkamap ako rito kay Union Play Everyday. So nakita ko po siya online is ang requirement lang po niya is one valid ID. Tapos i-fill up niyo lang po yung mga information doon sa apps. Tapos it's either i-send nila yung bank card nyo through the address na nilagay nyo, or pwede nyo pong pick upin siya sa malapit na Union Bank sa area na malapit sa inyo. Unang-unang features na nagustuhan ko rito kay Union Bank, siyempre isa sila sa number one digital bank dito sa Pilipinas, is yung security features nila. So basically hindi basta-basta po yung paglalagin dito. So it requires yung secured password, tapos OTP. So every time na magkakaroon ka ng transaction, talagang magre-record siya ng OTP. Tapos naka-time frame din po siya kapag na idle niyo po yan ng mahabang oras or some couple of minutes, mag-automatic lock yan in. Kada open niyo po yan, magre-record po yan ng OTP. So yun po yung number one. So security reason, nagtitiwala ako kay Union Bank. And then pangalawa, kapag nag-a-apply kayo ng yung mga loan po, especially po sa mga malalaking mga bangko or credit cards, kailangan niyo pong mag-nominate ng isang bank account, which is si Union Bank is isa sa mga main bank na nino-nominate nila na kasama sa mga listahan nila. Marami pong mga bangko ngayon na hindi pa siya kasama doon sa mga main bank na pinagkakatiwalaan ng mga bangko, especially po doon sa paglo-loan. So in addition, it's a digital bank. So hindi niyo na po kailangang, yun sa isa sa mga feature is digital bank na rin siya. So hindi niyo na kailangang mag-walk-in, mag-transact personally. So through the apps, kayang-kaya na pong gawin lahat nasa fingertips niyo na po lahat yung mga kailangan ninyo. May mga bangko na incapable na mag-accept ng check. Kasi itong si Union Digital Bank or si Play Everyday is capable na makapag-accept ng check. Especially kapag nag-apply kayo ng loan, hindi naman cash po yung transfer nila diyan eh. It's a bank check. So yung check na yung pinapasok sa account na yan, tapos itong halimbawa nanggaling sa East West, kunyari, nag-apply ka ng loan. Ang transfer po nila hindi cash. Ang transfer po nila is cheque. So ipapasok nila sa cheque, yung cheque na yun sa account mo under your name, tapos i-clear yan ni bangko mo, ni Union. So some couple of days after clearing, makikita nyo na po na pumasok na po yung actual amount doon sa sa Union Bank niya. And then isa pa po sa mga features na maganda is itong si Union Bank is capable na mag-receive ng mga international na padala, katulad ng for example, may relatives kayo sa ibang bansa na gusto magpadala ng pera.
napaka-reliable po nitong Union Play Everyday card. Kasi usually po kapag may nagpapadala sa amin na nagbabayad ng something or utang, ito pong bangko po rito ang ginagamit ko. Hindi po ako gumagamit ng ibang bangko, especially kapag nanggagaling sa abroad or international. Like for example, sa UAE, kung may mga kamag-anak kayo doon, so kung gusto nila magpadala, pwede nyo pong gamitin yung Union Bank. Or Western, pwede nyo i-claim po yung Western na pinadala sa inyo through Union Bank. And pagkatapos po, yung unang-una po nga pala, yung siyempre kung isa po kayo sa mga vlogger or nag-uumpisa pa lang and kailangan nyo ng isang bangko na mapagkakatiwala na ipapasok ni YouTube yung mga salary nyo sa pagbablog, malaki man o maliit, kasi ward po. So ito po tested po kasi 2 years ko na po itong ginagamit. So automatically pinapasok na lang po ni Google AdSense yung pera na sinasahod nyo po dun sa account na yun. So dito po wala po siyang maintaining balance po, so hindi nyo kailangan mag-maintain ng balance kahit i-zero nyo po yan, kahit magkano po. Open pa rin yung account nyo, unlike may mga bangko po na pag nag-below the minimum limit na po kayo, nagko-close po yung account nyo, and may mga additional charges. Hahatakin nila yung amount na natitira sa account nyo. Like for example, meron kayong 500 pesos, and then ang maintaining balance na requirement ng card mo is 2,000. So pag nag-below 2,000 po yan, kung ano yung amount na natira po sa inyo, halimbawa 500, may penalties po yun. So kada hindi nyo po ma-maintain yung balance, hahatakin po yung 500 pesos nyo po. Kakaltasan hanggang maging zero, hanggang maging close yung account nyo. Sunod po yung flexibility ng isang bank card. So ano yung sinasabing flexibility? So aside from pwede kang mag-save, and then mayroon kang tinatawag na digital wallet. So this parang pitakan niya po yan na andyan po yung pera na pwedeng kunin nyo anytime. Parang katulad sa kay Paymaya, may wallet, katulad na si GCash. Pwede mong lagyan ng pera, tapos pwede mong kuhanin din anytime. Parang pinudukot lang sa wallet mo, digital wallet yun. And then capable po siya na yung magbayad ng mga iba-ibang dealers, mag-send and receive ng pera. Pagkatapos po pwede po kayong mag-load yan sa gamit po yung yung ATM na yan. So pwede po kayong mag-load, and then pwede po kayong mag-buy and sell po ng USD. So andyan po yung UITF. So multi-functional siya, so napaka-flexible ng card po na ito. And in addition po, yung isa sa special dito na kay Play Everyday, kaya tinawag siyang Play Everyday, kasi every purchase niyo po sa ginamit niyo po sa grocery or nagbayad kayo ng something, may kaukulang pong equivalent points po na kinikita niyo or na naki-credit or na-earn niyo po. Parang credit card po, nag-purchase kayo every certain amount, mayroong pong points na nag-earn kayong points. So parang credit card siya pero debit card po siya. So pag na-reach niyo yung certain amount of points, pwede niyo pong i-redeem. Marami po siyang partners dito. So, yung mga partners niya katulad ng Jollibee, 7-Eleven, SM. So, napakalawak. Halos lahat na po nandito po yung kung gusto niyo pong i-redeem. Basta na-reach nyo lang po yung certain number of points, so pwede niyo po siyang i-redeem through the apps. And then, doon po sa savings, so pwede kayong mag-set ng goal kasi meron dito pwede kang mag-set ng goal or target. Halimbawa, gusto mong ma-reach yung 10,000 pesos within 3 months. So, meron po yung option na pwede halimbawa, gusto niyo pong bumili ng cellphone. So, lagyan nyo lang doon yung targeted date is 3 months. Pwede nyo pong i-auto-deduct doon sa wallet na every time na may papasok na pera. I-auto-deduct na po niya yan. Kung magkano ba, set mo 500, so deduct niya every monthly. Hanggang ma-reach nyo yung goal nyo yung 3 months. And ito na po guys yung bagong features ni Union na recently ko lang na-receive sa email ko. So, aside from existing 800 billers na nandyan na kay Union. So, halos lahat ng mga loan, ng mga Meralco bills, utility bills, government bills, or internet bills. So, may mga bago siyang pinasok na billers na company. Most of them are yung mga credit cards. So, papakita ko na lang po dito sa list. Hindi ko na mababasa. Katulad ng RCBC, dati wala yan eh. Si East West Bank Credit Card, dati wala yan siya dyan sa hindi ko nagagamit yan. Ngayon, in-add na niya yan sa kay biller niya. So, parang nasa 15 yata yung companies na pinasok niya. And then itong si AUB, di ba? Usually binablog natin itong si Atomy sa AUB. So AUB ngayon nandiyan na kay Union Bank. So pwede niyo na pong bayaran si AUB niyo galit
gamit yung Union Bank mo. I'm sure that hindi ko naman na-cover talaga lahat ng features nito. So yung mga pinakita ko lang po rito is yung mga main features na usual yung pinakikinabangan ko. And kung may mga question kayo about doon sa mga ibang features niya na hindi natin na-cover, pwede po naman po kayo mag-drop ng comment diyan sa baba, tapos try natin pong sagutin. Tapos din po naman sa ibang mga friends natin or mga idol diyan na gumagamit nitong card na 'to, puwede rin po kayong mag-share ng mga thoughts niyo para makatulong po dun sa ibang mga kababayan natin. And guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel natin and ito po yung mga vlog or mga information na gusto niyo malaman sa isang ano po, sa isang channel, subscribe lang po kayo diyan and huwag niyo pong kalimutan na i-click yung bell notification kung gusto niyo pong maano po yung ma-update po kayo kung may mga bago tayong mga video na ilalabas. And I understand that lahat tayo busy. So pag may time po kayo na bumalik, at least mapi-features po yun. And marami nga palang salamat guys sa usual kind support nyo, sa panonood or sa pag-subscribe. And I hope to see you next time on our next video.